Aalis na kami tay. Paalam ni Steven sa tatay Jaime nila. Ngayon kasi nila susunduin sa airport sa Tacloban ang ninong niya. Ngayong araw kasi ang dating nila. Sige, mag-iingat kayo sa biyahe. Tinuro ni Jaime ang manugang at pinagbantaan iyon. Ikaw naman, ingatan mo ang pagdadrive. Babalatan kita ng buhay kapag magmangyaring masama sa anak at apo ko. Tandaan mo. Copy that, sir, Steven replied with nonchalance. Iginaya ni Steven ang mag-ina sa kotse. Kapag bumiyahe sila palaging kinakarga ni Althea ang anak habang nakaupo sila sa passenger seat. Meron naman silang car seat para sa bata pero mas gusto ng dalaga na hawak ang anak. Kaya kapag ganun, maingat ng doble si Steven sa pagmamaneho. Why are you silent? Are you not feeling well? Gusto mong bumalik na lang tayo sa bahay? Ipinarada muna ni Steven ang kotse sa gilid ng daan sa kasinapo ang noo ng dalaga. You should told me earlier. Hindi na sana kita sinama. Nag-aalala sabi ni Steven. Ayos lang naman ako, sagot ni Althea sa katinaas ang kamay nito. Nanginginig yun. Kinakabahan lang ako. First time kong makita ang ninong mo. Don't be. Hindi naman nangangain ng tao si ninong. Kapag nakilala mo siya parang si tatay Jaime lang ang kaharap mo. Magkaugali ang dalawang yun. Steven said positively but Althea was still nervous. Paano kung hindi ako gusto ng ninong? Don't think negatively baby. Ninong is nice, I promise you that. Medyo loko nga lang pero mabait yun. Pampapakalma ni Steven sa asawa. Kinuha ni Steven ang nanginginig na kamay ng dalaga sa kadinala iyon sa labi at pinatakan ng masuyong halik. Huwag mong i-stress ang sarili mo sa bagay na yan. If ever na hindi ka magugustuhan ni Ninong Rex, then who cares? Ang importante mahal kita, yun lang ang mahalaga. That warmth Althea heart, kahit talaga kailan kaya siyang pakalmihan ni Steven. Tanging si Steven lang ang taong kaya siyang pakalmihan ng ganoon kadali. Palagi siyang binibigyan ni Steven ng assurance. Kaya labis ang pagpapasalamat ng dalaga na si Steven ang lalaking mahal niya. Okay, kalmadong saad ng dalaga, thank you. Ngumiti si Steven sa kahinalikan sa labi ang dalaga. I love you. Steven's eyes were full of love. Mahal din kita, masuyong tugon ng dalaga. Inabot naman ni Steven ang batok ng dalaga sa kahinalikan muli nito ang asawa sa pangalawang beses. Naputol lang ang halikan nila nang narinig nila ang iyak ng anak. Pilit pa nito na nilalayo ang mukha ni Althea kay Steven na parang pinaghihiwalay silang dalawa. Steven chuckled lightly. I also love you, my princess. Don't be jealous of your mama. I love you both. Kausap ni Steven sa anak sa kahinalikan nito sa pisngi. Kinis lang naman ni daddy si mama nagselos naman agad itong prinsesa ko. Pinaandar naman ni Steven ang kotse. After an hour drive Steven reached the airport. Nag-antay sila sa arrival area. Si Steven ay karga-karga si Sabrina sa kabilang braso niya habang ang kabilang braso naman ay nakapulupot sa bewang ni Althea. In other people's perspective, Steven's was really stunning and hot. Parang masungit ang mukha nito pero kapag kausap ang katabi nitong babae ay agad na lumalambot ang ekspresyon nito. Tingnan mo ang lalaki yun Stella. Ang hot niya grabe. Parang nambabalibag ang hitsura pero parang asawa niya yata yung katabi niya. Grabe makaligkis ng braso, kinikilig ng tura ng isang dalaga na nasa arrival area din. Hot sugar daddy ang peg niya. Hirit din ng isa sa kaimpit na sumigaw. Ang cute din ng asawa niya. Hanggang balikat lang. Bagay talaga sila, macho na lalaki tapos pitit na babae. Kaya nga, sang-ayon din ng isang dalaga. Ang cute nila, lalo na yung baby. Ang cute. Gusto ko din tuloy mag-asawa katulad ni Kuyang Pogi. Sabay-sabay na tili ng tatlong dalaga. Steven and Althea could actually hear the three young girls gossiping. I actually agreed to the second lady. Steven leans against Althea ang whisper, bagay daw tayo. Siniko naman ni Althea ang binata. Tumigil ka Steven. Kita mo ngang kinakabahan na ako dito. Kung ano-ano pa yang sinasabi mo dyan. Hindi ka nakakatulong. At ang loko ang mas lalong tumawa. Tinawag pa nito ang tatlong dalaga sabay tanong. Bagay di ba kami nitong asawa ko? Super po, kuya. Sabay na tugon ng tatlo. Did you hear that wife? Bagay daw tayo. Steven's brows was moving up and down, teasing her. Althea glared at the cheeky man beside her, tumahimik ka Steven.
Baka suntukin kita dyan. Makikita mo. Humalaklak lang si Steven sa kasinulyapan ng tatlong dalaga na kinikilig sa may gilid. Mainitin talaga ang ulo nitong maganda kong misis. Pero mahal ko to, sobra. Tumahimik ka mga muna Steven. Malamig na sambit ni Althea. Kita nang ang kinakabahan na siya panay pa ang heret sa mga dalaga. Mga dalaga naman, panay tili akala mo naman may concern. Mga mahaharot. Steven actually flinched a bit. Tumikim muna si Steven. Takot siya kapag ganun ang boses ng dalaga. I'll behave now. I will be a good husband. Hindi na sumagot si Althea. Gumagawa siya ng script sa utak niya sa kung anong sasabihin niya mamaya kapag makaharap niya na ang ninong ng binata. She's actually feeling cold because of nervous. Paano na lang kung ayaw sa kanya ng ninong ni Steven? Paano kung paghiwalayin sila? Paano kung bigyan siya ng 1 million tapos sabihin sa kanya na layuan niya si Steven? Baby, ninong is asking you. Pukaw sa kanya ni Steven dahilan para bumalik sa kasalukuyan ang isip niya. Dahil sa labis niyang pag-iisip hindi niya nanamalayan na dumating na pala ang ninong ni Steven sa harapan nila. Halos lumuwa naman ang mata ni Althea dahil hindi lang isa ang tao na nasa harap niya. Kundi 4, isang matanda na tiyak siyang ninong ni Steven, saka isang matipuno na lalaki na may kargang bata na lalaki na sa tingin niya ay 5 taong gulang, at katabi nito ay isang magarbong dalaga. Are you okay? Nag-aalalang tanong sa kanya ng magandang dalaga. Parang Diyosa ang ganda nito. Steven, ayos lang ba ang asawa mo? Agad naman na hinimas ni Steven ang bewang niya para sabihin na huwag siyang kabahan. My wife was a bit nervous meeting you. Sorry po, kinakabahan lang po ako. Pasensya na. Hindi makatingin ng diretso si Althea. Nahihiya siya at kinakabahan. Nabigla naman si Althea dahil sa inakto ng magandang babae. Yamakap kasi ito sa kanya. No need. Hindi naman kami nangangain ng tao. You can ease yourself now. Pinisil pa nito ang pisngi niya. Why are you so cute? Sigurado ka ba kay Steven? Baka gusto mo pang mag-back out. Tutulungan kita. Akmang sisigat na siya nang tanggalin ni Steven ang kamay ng magandang babae sa pisngi niya at tinago siya sa likod ni Steven. Huwag mong ang salsalan tong asawa ko Katrina. Baka maniwala pa sa'yo. Lumapit sa kanya ang matanda. Kasing edad lang siguro ito ng tatay niya. Sabihin mo lang sa akin kapag ayaw mo na dito sa inaanak ko. Tutulungan kitang sa divorce paper nyo. I got you. Ninong, ano ba naman yung pinagsasasabi nyo? Mabilis pa naman maniwala tong asawa ko. Baka iwan pa ko. Bulalas ni Steven saka hinarap siya. Don't listen to them, baby please. Don't listen to them. Just focus on me. Ngumiti si Althea, wala akong balak na iwanan ka. Mahal kita, kaya huminahon ka dyan. Para kang tanga, ani Althea. Agad naman kinikilig si Steven sa nagyayabang na sinulyapan ng matanda at babae kanina. Rinig niyo yun, mahal daw ako oh. Sigurado ka ba talaga kay Steven, Althea? Hindi ka ba pinilit o pinagbantaan ni Steven? Hindi ka ba tinakot? Is it your own free will to be married with Steven? Hindi na mabilang ni Althea kung pang ilang tanong na iyon ng ninong ni Steven. Kanina, habang papunta pa lang sila sa airport ay kinakabahan siya pero ngayon na nakilala niya na ang ninong Rex ni Steven. Medyo naririndi na ang tenga niya dahil sa sobrang ingay nito. Tama nga si Steven, parang si tatay lang ang ninong Rex niya. Kasalukuyan silang nasa isang restaurant. Kakain daw muna sila saglit bago kami tumungo sa bahay. Hindi kasi sila nag-almusal kanina nang umalis sila ng Maynila dahil sa sobrang excitement. Ninong, pwede bang tumahimik muna kayo? Ang ingay-ingay mo eh. At hindi ko pinilit tong asawa ko. Ang bait ko kaya, reklamo ni Steven. Magkatabi na nakaupo si Steven at Althea. Si Steven ang may karga kay Sabrina dahil takot ito sa ninong Rex niya. Paano ba naman kasi pinanggigilan kanina doon sa airport kaya ayon, natakot at panay ang iyak. Mabuti na lang talaga kaya ni Steven patahanan ang anak nila. Kaya ayaw lumapit ng anak ko sa'yo dahil dyan sa kaingayan mo. Nakita ni Althea kung papaano umirap ang ninong Rex ni Steven. Natawa pa siya ng palihim. Parang ang si tatay. Confirm. Na starstruck lang ang apo ko sa kagwapuhan ko kaya ganon. Mamaya lalapit na din yan sa kin. Saad ni Rex. Katrina clicked her tongue and glanced her dad. Pwede bang tumahimik ka dad?
Ang ingay-ingay mo. Kanina ka pa doon sa eroplano. Nakakahiya ka na. Agad naman nangumuso si Rex. My princess, you shouldn't say that to your old man. I'm grown up man. Then act like one. Parang stress na sabi ni Katrina. Mas matured pa mag-isip tong anak ko sa'yo eh. Sumulyap si Rex sa manugang niya para humingi ng tulong. Hey, Adam, your wife is bullying me. Help! Umiling si Adam, nope dad. Baka hindi ako patabihin mamayang gabi kapag tinulungan kita. Battered husband din ako. Just accept the fact that we are born to be bullied by our precious Katrina. Habang pinagmamasdan ni Althea ang pamilya ni Steven ay may kung anong init sa puso niya ang lumabatay. At least, kahit na lumaki si Steven na walang magulang naging masaya naman kahit papano ang buhay nito dahil sa taong nasa harap niya ngayon. May ingay nga lang pero alam ni Althea na mababait ang mga ito. Are you hungry? Gusto mo pa ba kumain? Bulong ni Steven sa kanya. Ikaw nga dapat ang tanungin ko niyan eh. Hindi ka pa kumakain dahil hawak mo ang anak natin. I'm not hungry, though. Saka sa bahay na lang ako kakain. Nagluto pa naman si tatay ng madami. Baka may tak ako noon kapag hindi ako kumain sa niluto niya. Ani Steven. Susubuan na lang kita. Saad ni Althea kaya lihim na kinikilig si Steven. Sinimulan na subuan ni Althea si Steven kaya naman napatigil ang tatlong nagsasagutan kanina, at pinagmasdan ang mag-asawa na nagsusubuan. By just looking at the two, they could see the love at their eyes. Parang wala itong pakialam sa paligid nila. Parang meron silang sariling mundo na sila lang ang naroon. I'm happy that Steven finally found his woman. Masuyong sabi ni Rex. He knows what happened to Steven. Kaya naman masaya siya na makita na masaya na din ito ngayon. Hindi madali ang pinagdaanan nito pero sa nakikita niya ngayon. Parang hindi lang ito humarap sa madaming pagsubok. Parang normal lang na bata ngayon si Steven. Mama, can I carry baby Sabrina? She's very pretty po. Lahat ay napalingon sa batang nagsalita. Inosente ang mga mata nitong nakatingin kay Sabrina na nasa bisig ni Steven. Agad naman na sinapo ni Katrina ang pisngi ng anak. Sabrina is very fragile, baby. Hindi mo pa siya pwede i-carry kasi baka siya mahulog. But I'll be very careful po. Promise. Itinaas pa ng batang si Andrew ang kamay nito na animoy nangangako. Sumulyap si Katrina kay Althea bago ibinalik ang tingin sa inosenteng bata. Kapag big ka na, okay. For now hindi mo pa siya pwedeng kargahin. Agad na nanluha ang mata ng bata at sumangot. I'll be very gentle mama. I want to carry baby Sabrina. Layik ng bata. Agad na inalaw ni Adam ang anak, hey, big boy. Di ba Papa told you that we, men shouldn't cry on simple matter? Hindi mo pa siya pwede i-carry kasi baby pa si Sabrina. Baka mabali ang buto niya or mahulog siya. Pangaral ni Adam sa anak na si Andrew. Tumahimik ang bata pero umiiyak pa din ito ng walang boses. Kita ni Althea na gusto talaga nitong kargahin ang anak. Medyo naawa siya sa bata dahil humihikbi ito sa kasinisinok na. Gusto mo ba talaga kargahin si baby Sabrina? Maingat na tanong ni Althea sa bata na umiiyak. Mabilis na tumungo ang bata. Opo, tita. Althea smile, okay, halika dito. Mabilis na pinahid ni Andrew ang luha saka lumapit sa tita Althea niya. Si Althea naman ay kinarga at pinaupo sa kondongan ang bata. Sinenyasan ni Althea si Steven na may hawak kay Sabrina na ibigay ang anak sa bata. Dahan-dahan naman na ipinakarga ni Steven ang anak. Althea was guiding Andrew how to carry Sabrina properly. Nakaagapay naman si Steven baka lumusot pa ang anak. Hi, baby Sabrina, masayang bati ni Andrew. I'm your kuya Andrew. Naiyak naman si Andrew, ang lambot-lambot mo para ikaw unan. Nagsitawanan naman ang mga nakarinig sa sinabi ng bata. Ang inosenteng si Andrew ay tiningala ang dada Steven niya, Dada Steven, when I grow up po. I'll marry baby Sabrina. Natahimik sa unang pagkakataon ng mesa nila. Parang dinaanan sila ng anghel dahil walang may nakapagsalita sa kanina. Unang nakabawi sa gulat ay si Adam na humalaklak. Looks like we were going to be kumpare Steven. Natatawang sambit ni Adam. Agad naman na nasira ang mukha ni Steven, hindi pwede ikasal ang prinsesa ko. Akin lang ang anak ko. No boys will take her away from me.
But Tito Dada, I want to marry baby Sabrina po. Gusto ko po siyang maging asawa. I promise po to love baby Sabrina like how my papa love my mama po. Inosenteng sabi ni Andrew, seryoso talaga ang mukha nito. Baby potato, tawag ni Steven sa inaanak na si Andrew. Hindi mo pa alam ang sinasabi mo. Marriage isn't something to be joked about. Pero hindi po ako nagbibiro, Tito Dada. Ani ni Andrew, papakasalan ko po si baby Sabrina paglaki po. Malakas na humalaklak si Rex, mukhang may manugang ka na Steven. Asar ni Rex, huwag kang mag-alala. Maganda ang lahi namin, hindi ka na Luigi. And besides, Andrew and Sabrina aren't blood-related kaya pwede sila. I would be very happy for them kapag sila ang magkatuluyan. No, may bahid na ng inis ang tinig ni Steven, no boys are allowed take my princess away. Akin lang ang anak ko. Diba, misis ko, sa atin lang ang anak natin. Althea shrug, gusto niyang asarin ang asawa ngayon. Kung si Andrew naman ang magiging asawa ni Sabrina paglaki, ayos lang sa kin. Responsible naman na bata si Andrew kaya boto ako sa kanya. Steven gasped at hurriedly take Sabrina away from Andrew, no. My baby is only mine. My princess is mine. No boys deserves my baby. Only his daddy. Tumawa silang lahat sa reaksyon ni Steven. Kinausap pa nito ang anak na huwag daw itong lalapit kay Andrew. Si Andrew naman ay panay ang lapit kay Steven. Baby Sabrina, I will marry you promise. Sigaw ni Andrew nang tumakbo si Steven paalis sa restaurant. Mukhang magiging kumare tayo nito Althea. Masayang ani Katrina. Mukha nga, halakhak naman ni Althea. Matapos silang kumain kanina sa isang restaurant ay dumaretso sila ng mall. Para daw uli ng ipangre-regalo. Sinabihan naman ni Althea na hindi na nila kailangan mag-abala pa dahil hindi naman na yun kailangan pero ayaw magpaawat ni Tito Rex. Tito Rex ang tawag ni Althea sa ninong ni Steven dahil iyon ang gusto ng matanda. Ate at kuya naman ang tawag niya kay Katrina at Adam dahil may matanda naman iyon sa kanya ng ilang taon. Si Steven kasi ang kaedaran ni Ate Katrina at Adam. Magaan ang pakiramdam ni Althea sa Ate Katrina niya. Para nga silang magkapatid Hindi siya nakakaramdam ng kahit anong selos dito kahit pa alam niya ang nakaraan na pagtingin dito ni Steven. She doesn't feel any annoyance to her Ate Katrina. Tito, madami na po ang nabili nyo. Hindi naman mahilig sa mga regalo si tatay Okay na po sa kanya kahit ano po. Pidgel ni Althea sa Tito Rex niya. Sobrang dami kasi ng pinamili nitong mga damit para sa tatay niya. Ang mamahal pa naman. It's okay, my new daughter. Rex said in nonchalance way, this is just a simple gift. Kailangan kong magpa-impress sa tatay mo. Kailangan ko siyang makumbinse na payagan kang maging asawa ni Steven hanggang dulo. I like you for Steven. Althea is actually happy. Mabuti na lang at mabait ang Tito Rex niya. Hindi na siya nahihirapan sa pakikasama sa mga ito. Medyo intimidating lang sila ng kunti pero mababait naman. Hayaan mo na si Ninong. Hindi mo yan mapipigilan. Mahinang bulong ni Steven sa gilid niya. Pero ang mamahal kasi ng mga damit. Tiningnan ni Althea ang mga price tags kanina ng mga damit at kada isa noon at lampas 10,000 ang isa. May umabot pa nga ng 50,000 ang isa Damit lang yan. Hindi pa kasama ang mga pants dyan. Hindi lang ang tatay niya ang bibilhan nito kasali pa siya ang si Sabrina. Grabe talaga magwaldas ang mga mayayaman. Ni hindi na nga nila tinitigan ang mga price tags, kuha lang sila ng kuha sa mga gusto. Matapos nilang mag-shopping ay dumaan pa sila sa isang bilihan ng lechon. Si Althea na lang ang nanghihinayang sa mga pinagbibili ni Tito Rex niya. Paano naman 5 lechon ang binili, yung large size pa? Para naman fiesta sa kanila. Ayaw talaga magpapidgel, para talaga tatay niya lang. Matigas ang ulo. Dahil hindi nakasya sa kotse nila ang lechon ay pinadeliver na lang iyon. Look at me my princess, kalabit ni Rex sa anak. Do I look decent? Guwapo pa rin diba? Umikot ang mata ni Katrina. Kanina ka pa panay tanong dyan, Daddy. Nakakainis ka ng sagutin. Humalaklak naman si Rex, napakabuli mo talaga kahit kailan. Pasalamat ka talaga at mahal kita. Alam ko kaya nga kita binubuli kasi alam kong mahal mo ako, Dad. Mayabang na saad ni Katrina.
Pero kahit naman nakakainis ang daddy niya ay mahal na mahal niya ito. After an hour drive they finally arrived at Althea House. Maraming nakatambay sa labas ng tindahan ni Ate Linda. Ang iba nag-aabang lang ng chismis, ang iba naman ay nag-aabang ng handaan. Hindi alam ni Althea kung saan nila nabalitan na mamamanhikan si Steven sa kanya, at may munting salo-salo sila. Pero isa lang naman ang alam niyang parang Stevie sa kanila Walang iba kundi ang Marites gang leader na si Aling Rosita. Hinayaan na lang iyon ni Althea at iginaya ang bisita sa kanilang munting bahay. Nauna si Althea sa kanilang bahay kasi inintay pa nila ang lechon at inilabas ang mga gamit nito. "Tay," tawag ni Althea, "nandito na po kami." Lumabas sa kusina ang kanyang tatay. Naka-apron pa talaga ito. "Papasukin mo muna sila, sakto kakatapos ko palang magluto. Tiyak akong gutom na kayo." Jaime, lumingon sa may pintuan ng kanyang tatay at agad na nanlaki ang mata nito na parang nakakita ng multo. "Rex, Jaime, Rex, what the heck Jaime my loves?" Tumawa naman ng malakas si Rex saka tumakbo ito papalapit kay Jaime at nagpakarga parang bata. Iniligkis ni Rex ang binti nito sa bewang ni Jaime ay yamakap ng mahigpit. Para silang magjowa na ngayon palang nagkita. "Anak nang, buhay ka pa palang gagaw ka." Nagpaikot-ikot pa sa Jaime habang yakap si Rex habang humagalpak ng tawa. "Abangan naman, ikaw pala ang tatay ni Althea." Mura ni Rex, "Sana hindi na pala ako namili ng regalo para saying gagaw ka." Ganon talaga kapag mga gwapo. Mayabang na saad ni Jaime. "Hindi ka parent nagbabago, gwapong-gwapo ka parent sa sarili. Buti natiis ka ni Aurora." Halakhak ni Rex. "Mahal kasi ako ng asawa ko." Pagmamalaki ni Jaime. "Ginayuma mo lang naman si Aurora, kaya nagkagusto sa'yo." Nakaismid na saad ni Rex. "Kahit na, effective naman ang panggagayuma ko gago." At nagsimulang magkaroon ng sariling mundo ang dalawang matandang lalaki. Nagkatinginan naman sina Steven, Althea, Adam at Katrina. Did they know each other? Hindi makapaniwalang tanong ni Katrina. "I bet they did," sagot ni Adam. Para silang magjowa na long distance relationship tapos ngayon lang nagkita. Nakangiwing sambit ni Steven. "Kaya pala magkaugali si tatay at Tito Rex," ani Althea. Pinagmasdan nila ang dalawang matanda. Kanina nagyakapan pa ito pero ngayon halos magpatayan na ito. Sumasayaw na ang dalawa kahit wala naman tugtog. Para silang uod na nabudburan ng asin. Naghahampasan pa ang mga ito habang tumuwota na parang mga baliw. Nahihiya naman na tumawa si Katrina. "Pasensya na kayo sa daddy ko. Mukhang baliw lang yan pero mabait. Pasensya ka na din sa tatay ko. Ngayon lang yan naging ganyan." Ani naman ni Althea. Ang dalawang lalaki naman at nilang habang tawang-tawa. "Looks like it's getting more chaotic now with these two old men." "Tatay, Daddy," sabay na tawag ni Althea at Katrina sa kanilang ama. "May kailangan ka anak." "Si Jaime." "Yes my princess," sagot ni Rex. Lumapit ang dalawang matanda sa kanilang mga anak. Nag-akbayan la ang dalawa. Mukhang magkakilala na talaga ang dalawang to. Kanina pa kasi sila nagmumurahan. "Do you each other dad?" tanong ni Katrina sa daddy niya. "Magkaibigan kayo ni Tito Rex tay?" tanong naman ni Althea sa tatay. Tumawa ang dalawang matanda sa kasabay na sumagot. "Dating kaming magjowa." Sabay na napaubo sina Steven, Althea, Adam at Katrina. "What the hell ninong? Anak ng, totoo. Seriously dad, hindi ka nagbibiro tatay." Sa pangalawang pagkakataon, humagalpak ng tawa sina Rex at Jaime. Nahiga pa ang dalawa sa sahig at gumulong-gulong dahil sa labis na tawa. Naluha pa ang dalawa sa kakatawa. Ang apat naman ay nakaawang peren ang bibig. Hindi nila alam kung nagsasabi ba ng totoo ang dalawang baliw na matanda dahil tawa ng tawa peren ang mga ito. "Anak nang," natatawang sambit ni Jaime. "Ang sakit ng tiyan ko. Parang hihikain yata ako ngayon." "Gago, matanda ka na kasi." Tawa din ni Rex kaya nasamid at naubo pa ito. Grabe ang mga mukha nila, para silang natuklo ng ahas. Kumanto ni Jaime. "True ka dyan mahal." Parang bakla na sambit ni Rex saka hinapas pa sa braso si Jaime. "Shocked sila sa relasyon natin." At nang magkatinginan sina Rex at Jaime sabay na naman silang natawa. Walang katapusan na tawa. "Mama, is Lolo Daddy okay?"
Inosenteng tanong ni Andrew habang nakakapit sa laylayan ng damit ni Katrina. Look at them po. Para po silang mga crazy people. Sang-ayon ang apat sa sinabi ng bata. Nakatingin sa dalawang matanda na gumugulong-gulong sa sahig habang tumatawa ng malakas. Para silang mga baliw. At isa lang ang nasa isip ng apat ngayon. Mukhang magiging mas baliw pa ang dalawa kapag magsama ang mga ito.